Ito ngayon ang bago kong ginawa na wet cell na mas heavy duty. Makikita natin sa loob. Nagpo-produce tapos makikita natin dito yung takbo ng hydrogen papunta dito sa bubbler. Tapos punta sa bubbler, pupunta siya, yun ang hydrogen pumapasok na galing sa bubbler, papasok dito sa ilalim sa bubbler, tapos lalabas ang hydrogen, papasok sa motor, sa air intake ng sasakyan. Kung makikita natin yung isum yun, ito yung injection, ito yung narito lang siya, narito. Just in case na magka-problema, yung tubig, sakaling may sasama, hindi papasok sa loob ng motor, lalabas dito, lalabas siya sa air filter. Kaya hindi mapanganib kahit na ma-aksidente ako na maitaas ko ito at maitapon ng tubig sa loob ng motor, hindi papasok sa loob ng motor, hindi mamamatay, hindi masisira ang motor. Ang mahalaga, na-focus mo yun? Oo. Ang mahalaga, yung bula yung hydrogen na puro, yan ang tutulong para makatipid tayo sa diesel o sa gasolina. Ngayon, ito yung plano ng kabuuan. Magsisimula tayo sa battery. Ang positive ng battery, dadalhin mo muna sa fuse. Ang fuse kailangan 30 to 40 ampere. Ito yon. Ito. Galing battery papunta sa fuse. Pagkagaling sa fuse, pupunta sa amperometro. Yung amperometro dapat pupunta sa loob ng kotse. Dito tayo sa loob ng kotse, halika. Okay, okay, focus mo. Sa ngayon, ang kinakain niya ay nasa 12 hanggang 15 ampere. Ngayon, naglagay ako ng switch para kung gusto ko napatayin, pwede kong patayin. Pag gusto kong buhayin, pwede kong buhayin. Dalawa switch ko kasi plano ko pa magdagdag uli ng isa pa uling ganon para mas malakas ang kahit ito pag pinatay ko patay din siya, oh. Yan po, pwede mo dito itong linyang ito pwedeng maglagay ng switch galing sa battery papunta doon sa relay. Pero ngayon balik tayo sa loob ng kotse. Pagkagaling sa fuse ng positive, pupunta sa amperometro. Yung amperometro na kuryente, yung positive, pupunta sa relay. Ito yung relay. Kailangan ng relay 40 ampere o 45 ampere. Maraming video sa YouTube, hindi inilalagay ang amperadyo. Kaya nalilito ang gustong gumawa. Ngayon, hindi ko inilagay ang iba para hindi malito. Isa lamang kasi tatlong number ayan may kanya-kanyang number. Basta kung saan kumuha yung 30, kung saan katapat, ito yung 30, ito. Yung katapat sa kabila, yon ang pupunta sa HH fuel. Yun ang magsusupply dito, positive. Yon, yung positive. Ngayon, ito namang negative, mapapansin mo tatlong linya. Ito yung negative. Ito direkta sa battery. Direkta sa negative. Direkta sa negative. Ngayon, pagkagaling ito namang relay kasi apat nga, yung isa galing sa battery para magsusupply ng power, ang isa namang exit ikakapit mo sa katawan, sa body ng kotse.
Kung gusto mo naman, pwede mo ring ikapit dito sa negative na ito kasi pares lang naman silang negative. Pagkatapos noon, yung ipoproduce ng H2 fuel na hydrogen pupunta sa bubbler. Ito yon, sa bubbler. Tapos lalabas. Maraming paraan. Ang iba naglalagay dito ng tinatawag na valve arrest para hindi bumalik ang kung sakali magkaroon ng apoy, hindi babalik, hindi sasabog ito. Yun hindi ko inilagay kasi binoblock lamang niya ang exit, ang labas, ang produce ng hydrogen. Dahil ang motor naman sa loob, meron tinatawag na parpala. Siyang nagbobloka sa apoy, tsaka may valve. Ang piston ay may valve na siyang bumobloka sa apoy para hindi lumabas dito sa na. Kaya safety kahit wala noon. Yun. Ito yung pinakasimple. Dito, kahit stainless o kahit na plastic na makakapal, pwedeng gamitin. Basta ang mahalaga, silyado. Sealed. Na walang lalabasan. Mapapansin ninyo, ang takbo ng kan, ang takbo sa loob. Tumatakbo. Ayan o, tumatakbo. Kita ba? Pamitagas doon Yun, may tagas. Paminsan-minsan ito ang dapat tandaan. Minsan dapat higpitan kasi tumatagas. Pero kahit na tumagas, wala namang problema kasi tubig lang naman siya. Katas-tasan, magdadagdag ka lang ng tubig dito o dito. Pero ang mahalaga, nakakatipid tayo sa gasolina o sa diesel. Doon. Inyong pagbasta maigi kasi ito yung plano. Battery, yung positive, dadaan sa fuse, 40 ampere. Sasabihin nyo sa bilihan, 40 ampere, 30 to 40 ampere ang kailangan ninyo. Amperometro, para masukat ninyo kung gaano karami ang kinakain. At pagkatapos pupunta sa relay, ikakabit nyo sa 30. Tapos yung kabilang parte, yun ang pupunta sa H2 fuel cell. Ito ang tinatawag na dry cell. Pares lang sila ng dry cell at ng wet cell. Ang isa positive. Ang plano ko talaga, dalawa ang positive. Isa para doon kasi meron din siyang saksakan doon. Pero nung ginamit ko pareho, kumain siya ng napakalakas kumain ng baterya. Mahigit na 30 ampere ang kain niya. So pag lalampas sa 30 ampere, hindi maganda sa kotse. Uubusin niya ang laman ng baterya. Kaya maximum 30 ampere lamang dapat ang kain niya para hindi niya uubusin ang laman ito. At yung 30 ampere napakaganda na. Pero kung malaking sasakyan, pwede rin lalampas ng 30 ampere. Kasi ito maliit lang naman, 1.2 lamang ang kotse kaya walang problema. So sa ngayon, ito yung dating lalagyan nung huli kong ikinabit, isa dito. Pero tinanggal ko na, pinaltan ko ng wet cell. Kaya lang, bago pa lang itong wet cell ko, wala pang isang linggo, kaya medyo panay, hindi maganda ang pagkakakabit. Wala pa kasi akong panahon. Pero yung ginagamit ko ito, mahigit ng 6 na buwan kung ginagamit itong sistemang ito, malaki talaga na ititipid. Malaki talaga na ititipid. Kaya ito namang na kahit number 8, number 10 na kuryente, pwede nyong gamitin. Basta ang maititip ko lang, kapag gumawa kayo nito, pag naglinya kayo, ang kahuli-hulihan yung ikakabit, ito. Dahil ito madaling masira. Pagka naka-front, pag ready na lahat, at sa palagay nyo okay na, ito ang kahuli-hulihan yung ikakabit. Ikakabit yung ganyan, last. Kasi, kita mo, nagtigil wala siya, wala. Ito kasi ang magsasacrifice para hindi masira ang motor, just in case na mag-overheat, siya ang magsasacrifice ng fuse. Yun ang purpose ng fuse. Kaya, ito lagi ang huling ikinakabit. Yun, takbo na uli. Kaya,
Yan. Sa ngayon, wala akong masabi na maidadagdag pa. Basta ang mahalaga, ang kain na ideal ay 10 to 30 amperes para makatipid ang inyong sasakyan. At ito yung plates. Pagdami nito, pagdami ng plates, paglakas ng produce ng hydrogen. Sa ngayon, marami ng mga Pilipino dito sa Italy ang gumagawa na nito dahil nakita nila na talagang malaki ang naititipid. Ano kaya? Sige, grazie. Ciao.